Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Ngayong araw ng Miyerkules, makakasama natin muli bilang special guest co-host si Miss Ricky Abuel de la Peña, ang Miss Universe Philippines Lukban 2024 and Miss Philippine Youth Grand Winner 2019. Magandang umaga po sa iyo, ma'am. Magandang umaga rin po and thank you so much for inviting me here once again. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Community Affairs and Development Group, PICA-G Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa patuloy na operasyon ng Philippine National Police kontra kriminalidad, arestado ang 228 individual sa isinagawang weekly anti-criminality operation ng Quezon City Police District. Ang pagkakahuli ng mga individual ay bunga ng walang humpay na operasyon ng PNP upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa bansa at mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolman Edwin Baris. Nasa 228 na individual ang naaresto ng Quezon City Police District sa isinagawang isang linggong anti-criminality operations, kabilang ang 94 na wanted person, 79 na drug personalities, 50 na sangkot sa illegal gambling at 5 na individual na nahulihan ng mga hindi lisensyadong baril. Sa operasyon, nakumpiska ang mahigit 1.1 million pesos na halaga ng inihinalang illegal na droga. Tiniyak ng QCPD na magpapatuloy ang mas pinaigting na operasyon laban sa lahat ng uri ng kriminalidad upang mapanagot ang mga lumalabag sa batas at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-31st Police Community Relations Month, nagsagawa ng mobile blood donation activity ang mga miyembro ng Abra Police Provincial Office. Nakiisa rin ang mga kapulisan mula sa Municipal Police Station at Provincial Mobile Force Company. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Maria Ella Garcia. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month 2026, nakiisang mga tauhan ng Police Community Affairs and Development Unit ng Abra Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Captain Mary Jane M. Terqueza, Assistant Chief PICA-2, sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Charles L. Dumalig, Provincial Director, sa isinagawang mobile blood donation activity nito lamang ika-9 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Abra PPO Covered Court, Camp Colonel Juan Villamor, Calaba, Bangged, Abra.
Nakiisa rin sa nasabing aktibidad ang mga tauhan mula sa iba't ibang municipal police stations at provincial mobile force companies ng Abra PPO. Pinangunahan ang aktibidad ng Philippine Red Cross Abra Chapter, katuwang ang Abra Provincial Medical Team at RHU Bangged, na may temang Give Blood, Give Hope. Together we save lives. Be a hero, donate blood. Sa pamamagitan ng voluntaryong pagdodonate ng dugo, muling ipinakita ng mga kapulisan ng Abra PPO ang kanilang malasakit at dedikasyon sa paglilingkod sa komunidad, hindi lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi maging sa pagsagip ng buhay at pagsusulong ng diwa ng bayanihan at pagkakaisa. Layunin ng aktibidad na makahikayat ng mas maraming voluntaryong blood donors upang makatulong sa pagpapanatili ng sapat na supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang pagsasalin ng dugo. Patuloy na pinagtitibay ng Abra PPO ang adhikain ng bagong PNP na maghatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman sa pamamagitan ng mga programang nagpapakita ng malasakit, pakikipagkapwa at aktibong pakikilahok sa mga gawaing makatao para sa kapakanan ng komunidad. Mula dito sa Abra Police Provincial Office, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia. Nakisa ang Sorsogon Police Provincial Office sa isinagawang ceremonial proclamation ng Stable Internal Peace and Security Status Declaration na ginanap sa Irosin, Sorsogon. Police Corporal Chris Copela sa balita. Irosin, Sorsogon, formal nang idineklarang may matatag na kapayapaan at seguridad. Nakiisa ang Sorsogon Police Provincial Office sa Ceremonial Proclamation of Stable Internal Peace and Security Status o SIPS ng bayan ng Irusin na ginanap sa San Pedro, Irusin, Sorsogon na pinangunahan ng Philippine Army. Ang proklamasyong ito ay sumisimbolo sa matagumpay na kampanya ng Philippine Army at PNP laban sa insurensiya sa lalawigan sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan, mga ahensya ng gobyerno at ng komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Sa kanyang pagdalo, ipinahayag ni Provincial Director Daniel ang patuloy na suporta ng Sorsogon PPO sa pagpapanatili ng isang ligtas, mapayapa at maunlad na lalawigan. Ang pagkamit ng SIP status ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas matatag na kaunlaran at mas magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan ng Irusin. Patuloy na magsisilbi ang Sorsogon PPO ng may dedikasyon, integridad at malasakit upang mapanatili ang kapayapaan na bunga ng sama-samang pagkilos ng lahat. Mula dito sa Sorsogon Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Chris Copela para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Corporal Copela. Mahigit kumulang 204,000 pesos na halaga ng hininalang shabu ang nasabat sa joint buy-bust operation ng Philippine National Police at PDEA sa Naga City. Isang drug suspect arestado. Yan ang tinutukan ni Police Corporal Cario Marian. Isang lalaki ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng pinagsanib na puwersa ng kapulisan at ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay San Felipe, Naga City. Kinilala ang isang lalaki, 49 years old, isang driver at residente ng naturang barangay. Pinangunahan ng Police Station 3 katuwang ang CIU, CPDEU, CMFC Intelligence at mga tauhan ng PDEA ang operasyon na nagresulta sa pagkakasamsam ng 9 na sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 30 gramo at halagang 204,000 batay sa standard drug price. Ipinaalam sa sospek ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto at ang kanyang mga karapatang konstitusyonal. Isinagawa rin ang wastong pagmamarka ng ebidensya sa harap ng mga insulating witness habang ang buong operasyon ay naitala
gamit ang body-worn camera at alternative recording device bilang pagsunod sa umiiral na mga alituntunin. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Mula po sa Naga City Police Office, ako po si Police Corporal Carlo V. Mariano, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Corporal Mariano. Arestado ang 5 Chinese nationals sa operasyon ng Philippine National Police at nadiskubre ang bodega ng tabako sa Nueva Ecija. Sa naturang operasyon, 2 Pilipino ang nasagip. Ang detalye ng report mula kay Patrolman Adrian Dayaw. Natuklasan ng pulisya ang isang hinihinalang ilegal na bodega ng tabako sa Karanglan, Nueva Ecija. Sa isinagawang operasyon na aresto ang 5 Chinese national matapos mabigong magpakita ng kanilang dokumentong magpapatunay ng kanilang legal na pananatili sa bansa. Nasagip din ang 2 Pilipinong manggagawa na agad na inilagay sa protective custody. Ayon sa pulisya, natuklasan sa bodega ang pinatayong dahon ng tabako at napag-alamang wala itong kaukulang business permit mula sa lokal na pamahalaan. Nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa Bureau of Immigration, Bureau of Internal Revenue, Criminal Investigation and Detection Group at National Tobacco Administration para sa mas malalim na investigasyon. Inihanda na rin ang pagkasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 10364 o ang Expanded Anti-Trafficking in Person Act laban sa mga naarestong suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon sa iba pang posibleng paglabag sa batas. Mula po dito sa himpilan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrolman Adrian Dayaw, nagbabalita para sa Police News Express. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Arestado ang 4 na individual dahil sa iligal na pagbebenta ng iligal na petrolyo na nagkakahalaga ng 20 million pesos sa operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group sa Barangay Concepcion, Malabon City. Bunga ito ng tuloy-tuloy na kampanya ng Philippine National Police laban sa iligal na kalakalan ng petrolyo at pananagutin ang may pananagutan sa batas. Muling nakibalita dyan si Patrolman Adrian Dayaw. 4 na katao ang inaresto ng mga operatibo ng Criminal Investigation and Detection Group sa isinagawang operasyon laban sa iligal na bentahan ng produktong petrolyo o paihi sa Barangay Concepcion, Malabon City. Kabilang sa mga naaresto ang mga kapitan at pahinante ng mga tugboat na ginagamit umano sa iligal na operasyon. Nakumpiska sa operasyon ng mahigit 100,000 litro ng diesel na tiyatayang nagkakalaga ng 20 milyon. Gayon din ang 2 tugboat na ginagamit sa iligal na operasyon. Ayon sa hepe ng CIDG NCR Police Colonel John Giagi, kinukuha umano ang diesel mula sa mga barko sa laot bago ito ilipat sa Malabon at Nabotas kung saan naghihintay ang mga tanker na mag-distribute ng produkto sa mas mababang presyo. Nagpaalala naman ang CIDG sa publiko na huwag bumili o tumangkilik ng mga produktong petrolyo mula sa iligal na operasyon. Mula po dito sa himpilan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrolman Adrian Dayaw, nagbabalita para sa Police News Express. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko pong magpasalamat
sa masusugid na manonood ng Police News Network. At syempre, sa ating guest co-host ngayon na si Miss Ricky Abuel de la Peña, ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na maging co-host sa programang ito. Baka may mga gustong sabihin o ipaalam sa ating mga manonood, ma'am, mga upcoming events at gustong pasalamatan po, ma'am. Of course, maraming salamat po ulit sa pag-imbita po sa akin muli dito. Magkakaroon po kami ng modeling workshop this Sunday. So if interested po kayo, please visit Block Modeling School on Instagram and Facebook. And again, thank you so much po for inviting me here. Pinapasalamatan at binabati ko po si Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations. PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Vina H. Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. At ako naman po si Miss Ricky Abuel de la Peña, Miss Universe Philippines Lokban 2024 and Miss Philippine Youth Grand Winner 2019. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.